Marami nagsasabi na sa panahon ngayon, sobrang iksi na lang ng lifespan ng atensyon ng isang tao. Pwede nasa iyo ang buong atensyon niya ngayon, tapos maya-maya nasa iba na. Pero paano kung never mo namang na-experience na mabigyan ng buong atensyon? Ako nga pala siya, pero tawagin niyo lang ako sa palayo kong Bree. Isang Gen Z na never nakaranas ng masaya at buong pamilya. Ang kwento sa akin ng mama ko bata pa lang daw ako noong nagkahiwalay sila ni Papa. Ilang beses nilang sinubukan na ayusin ang problema nila pero wala na talaga. Minabuti na lang nilang maghiwalay ng landas sa halip na tumira sa isang bahay na puro pasakit at katoksikan lang ang meron. Masama pa ang loob ko sa mga magulang ko dahil hindi nila naparanas sa akin na magkaroon ng masayang pamilya? Somehow, yes. Kaya lang, marami kasi akong nakikita na buo nga ang pamilya pero magulo naman. Away dito, away doon. So kahit pa paano, naiintindihan ko rin kung bakit gano'n na lang ang naging desisyon ng mga magulang ko. Wala kasi o walang kaso sa akin kung palakihin nila ako nang magkahiwalay sila. Ang problema lang talaga never kong naranasan ang mabigyan ng buong-buo na atensyon kahit na nag-iisang anak lang naman ako. Mas maraming time ang mga magulang ko sa kanya-kanya nilang buhay. Bree! Bilisan mo na pagbibihis, mag-aalmusal na tayo. Sige po, tita. Oh, hindi ka pa ba tapos magbihis, Bree? Tapos na rin po ako, ma. Halika na, te. Luto na tong agahan. Hay, salamat. Magkakape lang po ako, ha. At bakit? Masyado na po akong tumataba, O ano naman kung tumaba ka? Mas okay nga yan kesa maging butot balat ka. Ma, ayoko naman sumikip yung mga uniforme ko, no? Ay nako, dapat nga kumakain ka ng maraming almusal para hindi ka nabili ng snack. Tipirin mo yung baon na binibigay sa'yo ng mama mo. Oo nga naman, Bree. Hindi porket sa private school kita pinag-aral, ibig sabihin nun marami na tayong pera. Lo, pinagtulungan pa ako ng magkapatid, oh. Pinapaalalahanan ka lang. Nga pala ate, next week na yung paglipat namin ni Calvin sa bagong apartment. Nako, next week na ba yon? Ang bilis naman yata. Alam mo naman yung si Calvin Matagal nang pinaghandaan yung pagbubukod namin. Oh, tita, dalawa na lang kami ni mama na maiiwan dito. Papasyal-pasyal pa rin naman ako dito, lalo na tuwing weekends. Tita, alam mo namang ikaw lang yung kaklose ko, Si mama palagi namang busy yan. Ayaw mo yun? Kapag umalis na ako dito, mas magkakaroon kayo ng time mag-ina. Alam ko na, what if ako na lang yung pumasyal sa apartment yun ni Tito Calvin? Pwede rin naman. Welcome ka naman dun. Basta wag mo lang araw-arawin, ha? Bigay mo rin yung privacy ng tito mo at tita mo. Baka naman araw-arawin mo yung pagpunta doon. Hindi po. Nga pala, sino yung a-attend ng PTA sa school namin? Next week na yun, Nako, hindi ako pwede anak Alam mo namang may klase din ako. May advisory class ako, kaya hindi ako makatakas sa school. O bakit? Hindi na ba ako pwedeng umattend doon? Porket bukod na kami ni Calvin, at siya pwera na ba ako? Yay! Pwede po kayo, tita? Syempre naman. Pwedeng pwede. Yun! Nako, nandyan na yata yung service ko. Ang aga naman dumating. Oh, babaunin ko na lang tong sandwich, ha? Bree, yung bili namin sa'yo, ha? Kumain ka ng marami. Opo, ma. Mauna na ako. Sige ate, ingat. Ingat, ma. Ang sarap talaga ng kape sa umaga. So, ngayong nakaalis na si ate, meron ka bang gustong sabihin sa akin? Tita? Sino yung lalaking naghatid sa'yo kahapon? Tita! Boyfriend mo? Manliligaw? Classmate ko lang po yun. Asus, classmate lang daw. Hinatid-hatid ka pa uwi at bit-bit yung bag mo, classmate lang.
Tita naman eh. Boyfriend mo na yun ano? Hindi Nandiligaw sa'yo? Opo. Ay, sabi na nga, be. Alam na ba ng mama mo yan, ha? Shh! Tita, secret lang natin to. Alam mo naman yung si Mama mag-react eh. Sasabihin na naman nun pinapabayaan ko yung pag-aaral ko kahit hindi naman. Hindi nga ba? Syempre hindi. Ang tataas kaya ng grades ko. Tita, please. Promise mo sa akin na hindi mo sasabihin kay Mama. Please. O sige, sa isang kondisyon. Po? Kailangan magpakilala sa akin yung lalaking yan ng personal. Alo? Uwe, ayaw mo yata. Uwe, di sige. Iti-text ko na si ate ngayon mismo. Uy, tita, wag! Sige po, sasabihin ko sa kanya na dumaan dito mamaya pag uwi. Okay, good. Siguraduhin mo lang na magpapakita sa akin yan, kundi ako mismo ang magsusumbong sa mama mo. Opo, tita. Alam mo, okay lang naman sa akin yung pagtanggap mo ng manliligaw. Basta ang sa akin lang, dapat kilala namin ng personal. Kung malinis ang intensyon niyan sa'yo, hindi matatakot na magpakilala sa amin yung manliligaw mo. Introducing Tita Cheche, ang kaisa-isang kapatid ng mama ko. Bakit ko siya ibinibida sa kwento ko? Simple lang naman. Siya lang kasi ang nakakapagbigay sa akin ng atensyon na hindi ko nakukuha sa mga magulang ko. Siya ang nakikinig sa mga kwento ko, regardless kung maganda ito o hindi. Siya ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa buhay ko. Nung naghiwala yung mga magulang ko, naiwan ako sa poder ng mama ko na wala namang time para sa akin dahil busy siya sa pagiging isang public school teacher. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman natin na karamihan sa mga teacher na kagaya ng mama ko ay napakaraming gawain bukod sa pagtuturo. Nandyan ang walang katapusang class record, lesson plan at paminsan-minsan marami pang gawain na ipinapasa ang school sa kanila. Ang resulta, nakahati ang atensyon nila. Sa halip tuloy na ituon sa pamilya ang natitirang oras nila, napupunta patuloy sa mga take-home activities. At ang madalas na nagsasuffer ay yung mga anak na halos hindi nabibigyan ng sapat na pag-aaruga at pag-aasikaso. Sa kalagayan ko, hindi ko masyadong dinadamdam ang kakulangan ng atensyon ni mama sa akin. Total nandiyon naman ang tita Cheche ko. Siya na halos ang naging nanay at ate ko. Siya ang napagsasabihan ko ng mga sikreto ko at siya rin ang nakakasama ko sa mga mahalagang okasyon sa buhay ko. Eto kaya, tita, okay na ba tong dress na to? Parang nakukulangan ako eh. Pero tita, favorite color ko tong yellow at saka ang ganda niyang tignan sa akin Bagay na bagay sa skin tone ko. Diba, babe? Oo, pero mas bagay ka sa akin eh. Sira, tinatanong ng maayos eh. Kahit ano namang isuot mo babe, maganda ka eh. O sige, ganito na lang. Yan na lang ang isuot mo sa umpisa ng program and then maghahanap tayo ng mas bonggang dress para sa 18 Roses. Okay ba yon? Okay po, tita. Babe, ako last dance mo ha. Oo naman, syempre. Ano ka mo? Last dance? Opo, tita. Bakit? Hindi ba pupunta ang daddy mo? Hindi ko pa po alam mukhang malabo po. Natanong mo na ba sa mama mo? Hindi pa po. O tanong mo muna. Para sure tayo. Kumusta yung paghahanap niyo ng susuotin mo sa debut? Okay naman ma. Nakahanap na po kami ng para sa umpisa ng program tapos yung para sa 18 Roses, mag-rent na lang po. Okay. Natanong mo na. Po? Ano yun? Anong itatanong? Ma, makakapunta po kaya si Papa sa debut ko? Yun ang hindi ko alam. Di ba nagkakausap pa naman kayo, ma? Pwede niyo po bang tanungin sa kanya? O sige, hayaan mo't ite-text ko. Sige po.
Kailan pwedeng malaman kung makakapunta siya? Hindi ko lang sure. Alam mo naman yung papa mo, may pagka-busy yun eh. Okay po. Bakit hindi na lang ikaw yung kumausap? May Facebook naman yun ah. Hindi naman nagre-reply sa Facebook yun eh. Ay, bukas tawagan natin. Ngayon na ma. O kaya mamaya para malaman na natin kung makakapunta siya. Oo na. Teka, bakit ba madaling-madali ka namang malaman kung makakapunta siya o hindi? Para mailagay na po sa program. Sabihin mo na kasi yung totoo. Tita! Anong totoo? Meron ba akong hindi nalalaman? Go na, Bri. Sabihin mo na. Ganon din naman malalaman din ni ate yan. Mainam na ngayon pa lang, masabi mo na sa kanya. Ang alin? Ano kasi ma, kaya gusto kong malaman kung makakapunta si Papa. Para sana malaman ko na kung sino yung last dance ko sa 18 Roses. Kasi kung hindi siya makakapunta, si Kenny na lang yung ilalagay ko. Kenny? Sinong Kenny? Classmate ko po. Boyfriend niya, ate. Tita naman eh. Boyfriend? May boyfriend ka na? Opo. Teka, bakit hindi ko alam to ha? Bakit kayong dalawa lang nakakaalam? Ate, nahihiya pa kasing magsabi yung bata. Nagdadalaga pa yung anak mo hayaan mo na. Diba ang kabilin-bilinan ko, wag ka munang magbo-boyfriend hanggat hindi ka pa nakakatapos sa college. Ate, Ni hindi mo man lang pinakilala sa akin yung lalaki na yan bago mo sagutin. O baka naman hindi nanligaw sa'yo. Baka bumigay ka kaagad. Paano ko ipapakilala sa'yo palagi ka namang wala? Darating ka sa gabi, kakain ka lang saglit tapos class record na naman aasikasuhin mo. Pag weekend naman, nagsaseminar ka na hindi mo na nga ako kinakausap eh. Hindi mo nga alam yung mga nangyayari sa buhay ko. Ano ka mo? Buti pa nga si Tita Che, kahit nakabukod na palagi pa rin updated sa akin. Busy ako sa pagtatrabaho para sa'yo. Para mabigyan ka ng magandang buhay at para mabili lahat ng pangangailangan mo. Tapos pagbo-boyfriend pa yung uunahin mo? Kasi hindi lang pera niyo ang kailangan ko. Kung may time lang sana kayo para kilalanin si Kenny, hindi sana kayo nagkakaganyan. Ang problema sa inyo, napaka-OA niyo mag-react eh. Hindi niyo pa nga kilala yung tao. Si Tita Cheche nga kilala na si Kenny eh. Hindi nanguhusga ng ganyan. Tapos kayo walang kaalam-alam, kayo pa yung may ganang manghusga? Aubrey, hindi kita pinag-aral sa private school para sagot-sagutin lang ako ng ganyan ha? Walang kinalaman yung pag-aaral ko dito, ma. Walang kinalaman yung eskwelahan ko sa nararamdaman at pinagdadaanan ko. Tungkol to sa kawalan nyo ng time sa akin bilang anak nyo. Mas itinuturing nyo pa nga atang anak yung mga estudyante nyo eh. Dahil nagtatrabaho ako ng mabuti para sa akin na naman? Para sa future ko? Paano yung present, ma? Kaka-future nyo, wala na kayong alam sa pinagdadaanan ng anak nyo. Aubrey, bumalik ka rito! Aubrey! Never naman talaga ako nagdamdam sa kakarampot na atensyon na nakukuha ko kay mama. Gaya nga ng sinabi ko, nandiyan naman kasi si Tita Cheche para punan yung mga pagkukulang na yon. Pero nagpasama ng loob ko yung naging reaction niya nung nalaman niyang meron na akong boyfriend nang hindi sinasabi sa kanya. As if naman kasalanan ko kung bakit hindi niya alam ang mga kaganapan ko sa life. Siya naman tong madalas nawala. Kung nandito man siya sa bahay, wala naman sa akin ang atensyon niya kundi nasa class record, Manila paper at laptop. Bibihira siyang mag-alap ng time para kausapin ako o para alamin ang mga pangyayari sa buhay ko. At ngayong marami ng pagbabago sa buhay ko nang hindi niya alam parang ako pa ang may kasalanan. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na sumama ang loob ko kay mama. Doon na rin unti-unting nabuo ang nagkapatong-patong yung mga hinanakit ko sa kanya dala ng kawalan niya ng oras para sa akin. Dati-rati kasi hindi ko masyadong naiisip ang mga kakulangan ni mama. Pero ngayong hindi sa amin nakatira si Tita Cheche, mas madalas na akong mag-isa. At sa tuwing dumarating yung mga pagkakataon na wala akong makausap, kung ano-anong pakiramdam ang bumabagabag sa akin. Isa nga doon ang feeling na parang walang nagmamahal sa akin. Update mo ako babe kapag nasa bahay ka na ha. Sige, babe. Oh,
Bakit parang pagod na pagod ang babe ko? Ang dami kasi namin ginawa sa school eh. Akads tapos may paparating pa kaming event. Kami yung nakatoka na mag-asikaso sa preparation. Ganun ba babe? O sige, bawi ka na lang sa pahinga pagdating sa bahay. Yes, babe. Tawagan mo ako mamaya ha, video call tayo. Okay. Bye muna babe, update mo na lang ako. Bye, babe. I love you. I love you. Ay, sana naman may pagkain. Oh, ginagabi ka yata ng uwi. Dami pong activity sa school eh. Hindi pa ako nakakapagsaing. Ikaw na lang muna. Ha? Hindi pa kayo nagsasaing? Hindi pa. Napakarami kong chinechika na project ng mga bata eh. Diyos ko naman, ma. Pagod na nga ako sa school eh. Magsasaing pa ako pag uwi ko. Kung gusto mo, bumili ka na lang ng lutong kanin dyan sa kanto. Pati ng ulam, bumili ka na rin. Ma naman eh. Kung alam niyo palang marami kayong gagawin at hindi kayo makakapagsaing, sana dumaan na kayo sa karinderya kanina. Malay ko bang gagabihin ka ng uwi? Hindi ka naman kasi nagsasabi eh. Hindi naman kasi kayo nagtatanong. Malaki ka na, Aubrey. Dapat kaya mo na ring alagaan yung sarili mo. Hindi yung lahat iaasa mo pa sa akin. Alam mo namang ang dami ko ring iniintindi. Ang daming iniintindi na puro trabaho na naman. Kakatrabaho nyo, nakakalimutan nyo nang may anak kayo. Pwede ba kahit sandali lang, ipahinga nyo muna yung pagiging teacher nyo at magpakananay naman kayo? Bakit ba masyado mong minamasama yung pagtatrabaho ko? Hindi lang naman para sa akin to ah. Oo na, gets ko na. Para sa akin na naman. Yan naman palaging sinasabi nyo sa akin eh. Aubrey, sana naman maintindihan mo kung gaano kahirap maging teacher. Pagkatapos ko magturo sa school maghapon, magche-check pa ako ng mga quizzes, ng assignment, ng project. Sa gabi naman, mag-aasikaso ako ng lesson plan. Buti sana kung may katuwang ako sa pag-aayos dito sa bahay. Wala naman eh. So anong gusto nyo? Ako pagagawa nun para sa inyo? Kahit weekend lang sana, anak. Kahit yun na lang sana maitulong mo sa akin. Ano kaya kung kahit weekend man lang, magpakananay ka? Aubrey naman. Alam mo namang umaattend pa ako ng mga seminar, di ba? Kailangan ding umusad ng career ko bilang teacher. Ang tagal-tagal ko ng teacher sa public school, hindi pa umuusad yung rank ko. Di sige, unahin niyo yung pagiging teacher nyo. Kalimutan nyo nang may anak kayo nagugutom at nangangailangan ng pag-aalaga nyo. Teka, saan ka pupunta? Aalis, sa ibang bahay na lang ako makikikain. Bumalik ka rito, Aubrey! Tapos ka na kumain babe? Oo babe, salamat Buti na lang palagi kang nandyan. Wala yon. Part yan ng pangako ko na alagaan kita. Buti ka pa na alagaan mo ko. Samantalang yung mismong nanay ko, nakalimutan na yata ako. Shh! Huwag mong sabihin yan, babe. Baka talagang busy lang din si tita. Mahirap din kaya maging teacher. Yung atensyon niya palagi na lang nasa class record. O kaya nasa mga notebook, libro, laptop. Kailan ko kaya mararanasan maalagaan bilang anak? Huwag kang mag-alala, babe. Kung hindi ka maalagaan ni tita, ako ang mag-aalaga sa'yo. Talaga? Oo, promise ko yan sa'yo. Thank you, babe. Thank you lang. I love you. I love you too, babe. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maglabas ng sama ng loob kay mama. Ipon na kasi yung mga hinanakit ko. Narealize ko na all along meron pala talaga akong kinikimkim na sama ng loob na ngayon pala napagtuunan ng pansin. Siguro noong mga panahon na yun, I was too young to understand kung bakit buhos na buhos ang atensyon ni mama sa trabaho niya. Lalo na tuwing naikukumpara ko siya sa ibang magulang na walang take-home na trabaho. And at some point, hindi ko maiwasang hilingin na sana iba na lang ang naging mama ko. Or at least sana hindi na lang siya naging teacher. Sana mas marami siyang time para sa akin. Mahirap ang magkaroon ng kahati sa pagmamahal ng mga magulang. Lalo na kung hindi naman tao ang kahati mo. Mabuti na lang at may isang taong nagparamdam sa akin ng buong pagmamahal. At yun ay walang iba kundi ang boyfriend ko.
Sa mga panahong wala na akong ibang matakbuhan o mapagsabihan ng sama ng loob, lagi siyang nandyan para makinig sa lahat ng rants ko sa buhay. Ibinigay niya sa akin ang pag-aalaga na hindi ko naramdaman mula sa sarili kong ina. Habang tumatagal, para bang palayo ng palayo ang loob ko sa mama ko. Kaming dalawa lang ang nakatira sa bahay pero halos hindi na kami nagkikita. Naging busy na rin kasi ako sa dami ng requirements sa school at si mama naman, as usual, nakatutok sa trabaho niya. Kung magkita man kami, halos hindi na rin kami nakakapag-usap. Madalas ko rin napapansin na para pang bulong-bulo at hindi mapakali si mama dahil na rin siguro sa dami ng tumatakbo sa isip niya. Minsan parang gusto kong magalit sa kanya dahil ganun na lang pong pangtuunan niya ng pansin ng trabaho niya. Minsan naman naaawa din ako dahil malaki din yung naging epekto sa kanya ng pag-alis ni Tita Cheche. Wala na siyang nakakatulong sa mga gawaing bahay, kaya mas lalong naging mahirap para sa kanya ang pagsabayin ang pagiging isang ina at pagiging isang teacher. Bri, anak? Bumangon ka na dyan, kakain na tayo ng hapunan. Hindi pa ako nagugutom, Ma. Maghapon ka nang nakahiga. Lalo kang magkakasakit niyan. Maghahain na ako, ha? Sumunod ka na. Okay, Ma. Ay, makapango na nga. Ang lala talaga ng hilo ko. Oh, kain na. Ano bang nararamdaman mo at maghapon ka nang nakahiga? Masakit puson ko tsaka nahihilo ko. Ganun ba? Uminom ka naman na ng gamot, di ba? Hindi pa rin nawawala? Hindi pa nga eh. Gusto mong magpa-check up bukas? Hindi na, mukhang hindi naman na kailangan. Anong hindi na kailangan? Maghapon kang nakahiga dahil sa nararamdaman mo. Mainam nang mapatingnan yan para maagapan kung ano man. Hindi na nga kailangan, natural lang to. Anong natural pinagsasasabi mo? Buntis ako, Ma. Ha? Ano? Huwag mo akong pinaglololoko bata ka, ha? Hindi magandang biro yan. Nakabuo kami ni Kenny. Pangatlong PT ko na, puro positive yung lumalabas. Bakit parang wala lang sa'yo? Parang hindi ka naman lang nag-aalala. Bakit? Ano ba dapat maging reaksyon ko? Dapat ba ako magpanik? Required bang maging OA kapag nabuntis? Bri, ang bata-bata mo pa. Hindi ka pa nga nakakagraduate sa college eh. Ano naman? Marami naman dyang nanay na pero nag-aaral pa sa college. Hindi yun ang pangarap ko para sa'yo. Ang gusto ko, makapagtapos ka muna bago ka. Di sana ginabayan niyo ako kung yan talaga yung pangarap niyo para sa akin. Hindi yung inuuna niyo pa yung mga lesson plan niyo, yung mga seminar niyo. Puro kayo, pangarap para sa'yo, para sa atin. Palagi naman kayong wala. Bri, kailan mo ba maiintindihan na iba ang diskarte ko bilang nanay at teacher? Hindi madali para sa akin ang pagsabayin pareho. Ang kailangan ko lang, makipagtulungan ka. Tulungan mo rin yung sarili mo. Ay, naku. Napakaraming drama. Yan ang ayaw na ayaw ko eh. Makaalis na nga lang muna dito. Saan ka pupunta? Sa asawa ko. Kasi siya palaging nandyan, hindi kagaya niyo na palaging wala. Tao po? Tao po? Kenny? Babe? Ay, bakit kaya hindi nagre-reply yun? Uy, Bri, ikaw pala yan. Hi, si Kenny, nandyan ba? Si Kenny? Oo, nandyan ba siya? Hindi kasi nagre-reply sa chat ko eh. Ayaw din sagutin mga tawag ko. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Nagpaalam? Bakit? Saan siya pupunta? Umuwi siya ng Batangas, Bri eh. Umuwi? Batangas? Wala naman siyang sinabi sa akin. Yun lang. Kailan daw siya babalik? Wala na siyang balak bumalik. Hindi pala kayo nag-usap? Hindi eh. Hindi nga siya nagre-reply eh. Hindi niya rin sinasagot yung mga tawag ko. Patay tayo dyan. Mark,
Baka naman nandyan lang siya sa loob. Huwag mo naman siyang itago sa akin o parang awa mo na. Nako Bri, kahit pumasok ka pa, kahit halugugin mo pa yung buong apartment, wala siya dito. Mark, buntis ako. Hindi pwedeng umuwi na lang siya sa Batangas nang basta-basta. Hindi ko alam yung address nila doon. Yun na nga eh. Kaya nga siya umuwi kasi buntis ka. Ano? Natatakot siya. Hindi pa raw siya handa. Hindi pa raw niya kayang maging ama. Hindi yun ang sabi niya sa akin. Ang sabi niya papanagutan niya ako. Hindi niya ako iiwan. May pangako siya sa akin. Aubrey, nakakalungkot man pero mukhang hindi niya matutupad yung pangako niya sa'yo. Pambihira naman. Hindi pwede yun, Mark. Umalis ako sa amin. Wala akong matatakbuhan. Si Kenny lang yung inaasahan ko. Pasensya ka na talaga, Bri, pero siguro mas mabuting bumalik ka na lang muna sa inyo. Wala ka ng Kenny na aasahan. Siya mismo na duwag na harapin yung responsibilidad niya eh. So ano to? Ako na lang mag-isa? Magkasama namin ginawa to pero ngayon nagbunga na. Solo na lang ako? Parang gano'n na nga. Sorry talaga ha. Alam kong hindi madali yung sitwasyon mo pero wala ka namang ibang matatakbuhan ngayon kundi yung pamilya mo din eh. Kaya umuwi ka na lang muna sa inyo. Sorry, Aubrey. Parang wala lang sa akin noon nung nalaman ko nagdadalang tao ako. Alam ko kasing kayang-kaya ko ang sarili ko. Lumaki na ako hindi naaalagaan ng magulang ko eh. Isa pa, naniniwala kong hindi ako pababayaan ng boyfriend kong si Kenny. Pero nung nalaman kong nagpakalayo-layo siya at tinakasan ako, para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Tandang-tanda ko pa ang pakiramdam nung gabing yun. Naninginig ako sa takot na baka tuluyan na ngang hindi magpakita sa akin si Kenny. Wala akong matakmuhan. Hindi rin ako makalapit kay Tita Cheche dahil alam kong madidisappoint siya sa balitang nabuntis ako ng maaga. Kaya naman wala akong ibang nagawa kundi ang bumalik na lang sa bahay namin. Bago ako umuwi, inintay ko munang sumapit ang madaling araw para siguradong tulog na si Mama. Bagsak na bagsak ako noon bukod sa literal na madilimang gabi, parang nilamon na rin ako ng kadiliman. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Gustong-gusto kong patunayan na hindi ko kailangan si Mama sa buhay ko. Pero mas lalo lang pinarealize sa akin ng mundo na kahit anong mangyari, kay Mama pa rin ako tatakbo. Yung galit na nararamdaman ko sa kanya, sa isang iglap lang ay napalitan ng hiya. Napakahirap ng gumalaw. Ganito ba talaga pakiramdam ng buntis? Ay, nakakapagod. Aga niyo yata umuwi. Maagang natapos yung lakad ko eh. Oh, may dala akong pagkain. Magmerienda ka muna. May uwi ba kayong ulam? Nagsaing na ako. Nagsaing ka? Dapat hinintay mo na ako. Hirap na hirap ka nang gumalaw oh. Kung hihintayin pa kita, baka hating gabi na tayo makapaghapunan. Ito na nga eh. Maaga na akong umuwi. Eh di sana sinabi niyo na agad na maaga kayong uuwi at saka ganun din naman eh. Mga class record din naman aatupagin niyo kaya hindi rin kayo makakapag-asikaso dito sa kusina. Ay, wala na akong class records na aasikasuhin. Himala. Nag-resign na ako sa school. Nag-resign? Kayo? Sus, maniwala ako. Ay, hindi mo naman kailangang maniwala. Paano ako maniniwala sa inyo buong buhay niyo inalay niyo sa pagtuturo, ngayon pa kayo magre-resign? Ay, sige na. Magpahinga ka na dun sa kwarto. Ako nang mag-aasikaso ng hapunan natin. Bakit ka nag-resign?
Malaki na yung tiyan mo. Few weeks from now, manganganak ka na. Kailangan mo ng katuwang sa pag-aalaga sa anak mo. Pero hindi mo kailangan mag-resign. Kailangan ko. Kasi yun na lang ang pagkakataon ko para makabawi sa'yo. Pinagsasabi mo. Palagi mong sinasabi sa akin na wala na akong time para sa'yo, di ba? Na palagi kong inuuna yung pagiging teacher ko. Heto na! Ikaw na yung uunahin ko ngayon. Kayo na yung uunahin ko. Eh bakit parang masama yung loob mo? Alam mo anak, kahit kailan, hindi ko naman gustong pabayaan ka. Pero kung kaya ko lang pagsabayin yung pagiging teacher at pagiging magulang sa'yo, gagawin ko. Napag-isip-isip ko na sa buong buhay ko, palagi kong inuuna yung trabaho ko. Kaya ngayong may pagkakataon ako para bumawi sa'yo, hindi ko napapalampasin yun. Kahit pa isakripisyo ko yung sarili kong pangarap, gagawin ko. Hoy, bakit parang irritable ka pa? Naiinis kasi ako, tita eh. Naiinis? Bakit? Para kasing tanga si mama. Ang tagal-tagal na niyang teacher, ngayon pa siya magre-resign. Sinayang niya lang lahat ng pinagpaguran niya. Eh bakit? Mukha bang masama yung loob niya? Yun na nga yung mas nakakainis eh. Parang wala lang sa kanya yung sinayang niya. Buong buhay niya yun eh. Binuhos niya pagod at panahon niya doon tapos pakakawalan niya ng ganun-ganun na lang. Kasi nga, kailangan na mag-aalaga sa'yo. Lalo pag nanganak ka na. Eh paano yan? Eh di hindi na siya makakabalik sa pagtuturo. Eh mukhang hindi naman na importante sa kanya yun. Kayo na yung mas mahalaga sa kanya, ikaw at yung anak mo. Ay, ewan. Para kasing hindi nag-iisip bago nag-resign. Alam mo, Bri, maraming inilaban si ate para dyan sa pangarap niyang pagti-teacher. Kaya sigurado ko na pinag-isipan niya ng maraming beses bago mag-resign. Talagang mahal niya lang kayo ng anak mo, kaya niya nagawa yun. Ay, nakakainis. Sus, naiinis ka ba talaga? O nagigilty ka? Kasi magkaiba yun. Ba't naman ako magigilty? Eh, hindi ko naman sinabi sa kanya na mag-resign. Hindi nga. Pero ginawa niya yun para sa'yo. Baka nagigilty ka lang kasi aminin man natin o hindi, ikaw ang dahilan kaya siya nag-resign. So, konsensya ko pa, ganun. Oo, pwede rin. Natatouch ka sa ginawa niya pero nahihiya ka lang aminin. Bakit kasi hindi na lang yun ang tingnan mo? Sa halip na mainis ka sa pagre-resign ng mama mo, magpasalamat ka na lang at nagawa niyang isakripisyo ang pagiging teacher niya para lang magampanan yung pagiging nanay niya sa'yo. Mahirap mang aminin pero tama si Tita Cheche. Hindi naman totoong nagagalit ako kay mama dahil isinakripisyo niya ang pagiging teacher niya para sa amin na magiging anak ko. Ang totoo, nakukonsensya ako. Alam ko kasi ang lahat ng paghihirap ni mama para pangalagaan ang trabaho niya. Alam ko kung paano niya pahalagahan ang imahe niya bilang teacher. Sa haba ng panahon ng pagtuturo niya, nakita ko rin kung paano niya mahalin ang mga estudyante niya at kung paano din siya mahalin ang mga ito pabalik. Isa si mama sa mga teacher na totoo at tapat sa sinumpaang tungkulin. At para isakripisyo niya ang lahat ng iyon na isang malaking sampay para sa akin. Para magkaroon ng pansamantalang income, ay nagbayan siya ng kung ano-ano si mama habang tumatanggap ng racket sa pagtututor. Ako rin naman, ayoko rin namang maging sobrang pabigat kaya kahit papaano ay tumutulong na rin ako sa kanya. At sa mga panahong unti-unting nanunumbalik ang magandang pagsasama namin ni mama, napuno ako ng tuwa. Oo, nakukonsensya pa rin ako sa tuwing naiisip kong kinailangan pang isakripisyo ni mama ang trabaho niya, pero hindi ko itatanggin matagal ko nang gustong mangyari ito. Ang maramdaman na meron akong ina na nagmamahal sa akin. At tuluyan ko na ngang nakalimutan ang lahat ng sama ng loob ko kay mama. Tita, palagay mo okay na tong suot ko?
Napakasimple naman yan. Wala na bang iba? Masyado ng bongga yung ibang damit ko dyan eh. Ayos lang yon. Minsan lang naman mag-birthday si Ate Josie eh. Gandaan mo na yung isusuot mo. Baka mamaya magalit pa sa akin yun. Ayaw na ayaw pa naman nun na natatalbugan siya. Hindi yan. Baka nga matuwa pa yun eh. Go na, magbihis ka na. Naku, ngayon pa umiyak si baby kung kailan gumagayak na. Teka lang tita ha, patatahanin ko lang saglit. Pep. Ako na ang magpapatahan kay baby. Sige na, ituloy mo na yung pagbibihis mo. Sige po. Kayo na lang pumunta kay ate, Han. May iwan na lang ako dito sa car. Ako na lang mag-aalaga kay baby. Sure ka, Han? Yes. Okay, pag biglang umiyak si baby, tawagan mo lang ako, ha? Alright. O tara na, Bri. Sige na, Bri. Ilapag mo na yung bulaklak sa puntod ni ate. Happy birthday, Ma. Happy birthday, ate. Sayang, hindi ka na namin makakasama mag-celebrate. Iniwan mo na kami. Ma, alam kong naririnig mo ako kung nasan ka man. Gusto ko lang malaman mo na sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng sakripisyo na ginawa mo para sa amin. Si baby, nag-uumpisa na siyang tumayo. Huwag kang mag-alala sa amin, Ma. Hindi kami pinapabayaan nila Tita Cheche at Tito Alfie. Ma, sana mapatawad mo na ako sa mga pagsagot-sagot ko sa iyo noon. Sorry. Matagal ka na niyang napatawad, Aubrey. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa puntod ni Mama? Kuya Peter? Hi. Tita, kilala niyo po siya? Nagpunta ako dito para batiin din ng happy birthday ang mama mo. Kilala niyo si Mama? Higit pa sa kilala. Bri, si Kuya Peter, Kuya, ikaw na magkwento. Hindi ko alam kung paano sisimulan eh. Bale, after kayong iwanan ng papa mo, ako yung sumunod na minahal ng mama mo. Bakit hindi ko alam? Matagal naging kami. Kaso ayaw ipaalam ng mama mo sa'yo yung tungkol sa amin eh. Kasi baka daw isipin mo na may kahati ka sa atensyon niya. Lalo't madalas ka nang magselos nun sa tuwing binubuhos niya yung oras niya sa trabaho niya. Mahal na mahal ka ng mama mo, Bri. Kaya nung malapit ka ng mga anak, nakipaghiwalay siya sa akin kasi gusto niyang ibuhos yung buong atensyon niya sa'yo at sa magiging anak mo. Sabi ko naman sa kanya, okay lang naman sa akin kahit na tara-tarang oras lang ibigay niya sa akin. Patitiis ko naman yun eh. Kaso ayaw niya daw nang nadidivide yung atensyon niya. Kaya pinili niyang mag full-time mom lang sa inyo. At sa isip-isip ko naman, okay sige, willing naman ako maghintay hanggang sa pwede na ulit. Baka sakaling kapag malaki na yung anak mo, pwede na ulit. Kaso hindi ko inakalang kukunin na pala siya ng lintik na virus na yan. Hindi ko alam na may ganung pinagdadaanan pala si Mama. Hindi mo naman kailangan malaman eh. Yun ang palagi niyang sinasabi. Si Mama talaga, oh. Akala ko pa naman siya yung walang alam sa mga nangyayari sa buhay ko. Yun pala, ako yung walang kaalam-alam sa mga pinagdadaanan niya.
Palagi kong isinusumbat sa kanya yung kakulangan niya sa oras dahil sa pagiging teacher niya. Pero nakalimutan ko. Hindi nga lang pala siya basta teacher. Tao din siya. May mga problema. May dinadamdam. Sigurado ako masaya ang mama mo kung nasa mansiyang yun. Balita ko, very good mommy ka daw sa baby mo eh. Opo, lahat yun nakuha ko kay mama. Hindi man niya ako naturuan kung paano mag-alaga ng bata. Naturuan naman niya ako kung paano maging mabuting magulang. At yun ang pinakamagandang aral na naituro niya sa buong buhay niya. Dahil doon, masasabi kong isa nga siyang ganap na teacher. Tagumpay siya bilang isang guro. Hindi siya nabigo na ituro sa akin ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa buong buhay ko. Yon ay kung paano maging isang mapagmahal na magulang. Kung ano o sino man ako ngayon bilang isang Mommy Brie, lahat ng yon ay dahil kay Mama.